Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hello? Bungad na sabi ni Jax sa kabilang linya. Jax, nasan ka ba? Hindi ka na bumalik sa resort. Napangiti si Jax. Miss mo na ako? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman, miss na kita. Napapikit si Jax habang nakasandalang likod sa pader. Ang tinig niya tila naging mas banayan. Sorry, may kailangan lang akong ayusin sa restaurant pero pupunta rin ako dyan. Baka bukas ng umaga? May saglit na katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Amethyst. Okay ka lang ba? Tumango si Jax kahit di siya nakikita. Oo, lalo na't narinig ko ng boses mo. Napatawa si Amethyst sa kabilang linya at parang may kung anong gumaan sa dibdib ni Jax. Hihintayin kita rito ha? Huwag ka nang masyadong patagal. Hinahanap ka na rin ni Mama at Nanay Jesusa. Ihatid mo lang kami tapos bigla ka nang nawala? Wika ni Amethyst na may bahid ng tampo sa tinig. Promise, tugon ni Jax. Miss na rin kita. Siguraduhin mong may dala kang pasalubong pagbalik mo rito. Pabirong hirit nito ngunit halatang may halong pananabik. Pasalubong? Eh di ako na lang. Ako na lang ang pasalubong mo. Napahagalpak ng tawa si Amethyst sa kabilang linya. Naku, ang kapal mo talaga pero sige na nga tatanggapin ko basta ikaw. Di na napigilan ni Jax ang mapangiti habang nakatingin sa malayo. Sa kabila ng magulong araw, tila ba na ibalik na sa kanya ang katahimikan. 5 minutes lang, tapos yakap agad ha? Bulong niya. Ay teka lang, baka makita tayo ng staff dito sa resort. Bahala sila, gusto lang kitang makita, gusto lang kitang mayakap. Tumigil sandali si Amethyst sa kabilang linya, parang nag-aalangan pero sa huli, bumigay rin ang tinig niya. Sige, basta dumiretso ka dito. Miss na talaga kita. Sandaling natahimik sa Jax. Para bang pinakikiramdaman pa ang tibok ng puso niya bago marahang nagsalita. I love you, wife. May bahagyang buntong hininga si Amethyst sabay ngiti. I love you too, mister ko. Pagkatapos silang mag-usap ng kanyang asawa, agad niyang binalikan ng ama. Tahimik ang paligid. Bumalik siya sa tabi ng ama at marahang naupo sa silya. Napangiti si Roger nang muling makita ang anak. Hinahanap ka na ng asawa mo, no? Opo, sagot ni Jax habang inaayos ang pagkakaupo. Isang araw na po akong di nagpapakita sa kanya. Bala ko pong bumalik sa resort ng hapon. Baka ma-outside di ko lang buo ako pag di ako nagpakita kay Amethyst. Malakas na tumawa si Roger. Takusa pala tong anak ko eh. Tudyo pa nito habang bahagyang umiiling. Nakangiting sagot ni Jax. Mahirap na po, tay. Si Amethyst at ang anak namin ang buhay ko. Ayokong mawala sila sa akin, pati na rin po kayo. Bahagyang natahimik si Roger. Tinignan niya ang anak at saka marahang tumango. Masarap pala sa pakiramdam yung ganito, aniya. Na habang humihina ng katawan ko, nararamdaman kong buo pa rin ang pamilya ko. Napayo ko sa Jax at dahan-dahan, hinawakan ng kamay ng ama. Hindi po kami mawawala, tay. Hindi po namin kayo iiwan kahit anong mangyari. Kahit saan kami mapunta, uuwi kami sa inyo. Napatingin si Roger sa kisame, pilit pinipigilan ang pagbalong ng duha. Mabuti na lang ikaw ang anak ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat na ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Lalong humigpit ang hawak ni Jax sa kamay ng kanyang ama. Ako po ang dapat magpasalamat, tay. Salamat po sa lahat, sa sakripisyo, sa pagtitiis at sa pagmamahal ninyo. Ngumiti si Roger kahit may luha sa gilid ng mata. Kaya pala mahal ka ng asawa mo, marunong kang mag-alaga. Napangiti rin sa Jax. Sinusubukan ko pong maging mabuting asawa at mabuting anak. Anong plano mo kay Seryo? Hanggang ngayon hindi pa rin siya nahuhuli. Natanong ni Roger. Isa rin si Seryo sa gumugulo sa mag-asawa. Ito ay nakipagsabwatan kina Ramil at Carlota. Desperado na para magkapera. Inihahanda na po ang mabigat na kaso para sa kanya. Sinutsyempohan na lamang po ng mga pulis para maaresto si Seryo. Mailap po ang gagong yon. Alam na po niya na siyang isusunod ko. Pwes siguraduhin mo na hindi siya makakatakas. Mariing sabi ni Roger. Marami siyang kasalanang kailangang bayaran, hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa batas. Tumango si Jax. Opo, tay. Hindi po kami titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Alam kong delikado pero handa po kung harapin ang anumang kahihinatnan.
Napabuntong hininga si Roger at bahagyang pinikit ang mga mata. Mahirap isipin ang dating pinagkakatiwalaan natin, yun pa ang traidor. Pero mabuti na lang nandyan ka. Hindi ko alam kung paano natin haharapin lahat ng to kung wala ka. Responsibilidad ko po ito, Tay. Hindi ko kayang pabayaan ang pamilya natin. Hindi na po ako papayag na may manakit pa sa atin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse ang sumilip, dala ang gamot ni Roger. Saglit lang po, ihahanda ko lang to. Magalang na sabi ng nurse bago muling lumapit sa kama. Habang iniaayos ng nurse ang IV, muling tumingin si Roger kay Jax. Pagkatapos ng lahat ng to, sana matahimik na rin tayo. Ayusin mo na rin ang kasal ninyong dalawa ni Amethyst. Tiyak, matutuwa ang nanay mo. Magugulat siguro siya kapag nalaman niyang buhay na buhay ako. Napangiti si Jax, kahit mabigat pa rin ang dibdib. Tiyak pong magugulat si nanay at darating din po tayo dyan sa kasal namin ni Amethyst, Tay. Kailangan lang natin tapusin ang laban. Malapit na po. Nasa biyahe na si Jax, papunta sa resort. Pansamantalang nasa ospital ang kanyang ama upang mas tutukan pa ang paggaling nito. Kahit mabigat ang loob niyang iwan to, alam niya, kailangan bumalik muna sa resort. Hindi lamang para sa mga naiwan doon, kundi lalo na para sa taong pinangakuan niyang babalikan. Habang binabaybay ang pamilyar na daan, napatingin siya sa tabi ng upuan kung saan nakapatong ang 3 bouquet ng bulaklak. Isa para kay Nanay Jesusa na matyagang nag-alaga at nagmahal sa simula nung siya'y silang. Ang isa naman para kay Mama Wendy na sa kabila ng lahat ay itinuring siyang tunay na anak at ang huli at ang pinaka-espesyal para sa kanyang mahal na asawa. Napangiti siya habang iniisip ang reaksyon ni Amethyst. Sana mapawi ng bulaklak na ito ang tampo mo, bulong niya sa sarili. At sana maiparamdam ko sa iyong hindi ako umalis para iwan ka, kundi para ayusin lahat. Inawakan niya sandali ang pinaka-eleganteng bouquet. May halong lilies at white roses at mariing na panunog. Sa likod ng pagbalik niyang ito, hindi lang pagbawi sa walang oras, kundi paghingi rin ng tawad. Nang makita niya na ang arko ng resort mula sa malayo, tila bumilis ang tibok ng puso niya. Isang araw din siyang nawala at isang gabing hindi kasamang natulog si Amethyst. Paliko na siya sa bakuran ng resort at di niya maitago ang pananabik na muling makita ang kanyang asawa. Hanggang paliko na siya sa bakuran ng resort, naman ni Jax ang di mapigilang pananabik. Kumigpit ang hawak niya sa mga bulaklak. Halos mabitawan niya ito nang tumigil ang sasakyan. Bumaba siya agad at isang iglap lang gumalawang paningin niya sa paligid. Doon at sa may duyan malapit sa puno ng niyog, nakita niya si Amethyst. Nakatalikod ito, abala sa pagbabasa ng isang libro, habang ang tingin banayad na nilalaro ang kanyang buhok. Napakaganda pa rin niya. Naparanok si Jax. Isang araw lang siyang nawala pero pakiramdam niya 1 taon na siyang malayo dito. Unti-unti siyang lumapit, tahimik ang bawat takbang, takot na baka magalit pa ito, pero umaasa ring baka salubungin siya ng yakap. Paglapit niya sa likod nito, marahan siyang nagsalita. Amethyst? Nagulat si Amethyst at napalingon. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Jax. Saglit siyang natigilan. Bumalik ka na, mahina niyang sambit. Bakas ang pag-aalinlangan sa tinig. Ngumiti si Jax habang papalapit. Dahan-dahan lang, wife. Malambing niyang paalala nang mapansing. Tinatangka nitong tumayo kahit mabigat na ang tiyan. Maingat siyang lumapit at inabot ang isa sa 3 bouquet. Yung may pinaka-magandang kombinasyon ng white roses at peach carnations. Para sa iyo to, bulong niya, sabay abot ng bulaklak. Napatingin si Amethyst sa mga bulaklak, tapos kay Jax. Ang bango. Mahina niyang sabi, pero ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata ang mas nagsasabing na miss niya ito ng sobra. Marahan siyang yumuko si Jax at tinalikan sa noo ang asawa. Sorry kung natagalan, pero eto na ako. Niyakap siya ni Amethyst. Kahit tirap na sa bigat ng tiyan, maingat ang galaw nito, pero mahigpit ang yakap. Mahigpit at tila nagsasabing ayaw na siyang pakawalan. Habang yakap niya ito, inilapit na Jax ang labi sa tenga ng asawa. Excited na akong makilala si baby, pero mas excited akong makasama ka araw-araw habang hinihintay natin siya. Ako rin. Mahina pero taos-pusong sagot ni Amethyst. Halika na, hinihintay ka na ni nanay at mama. Tara,
May dala rin akong bulaklak para sa kanila, sagot ni Jax. Sabay akbay sa asawa at marahang ginabayan ito paakyat sa villa. Paglapit pa lang nila sa veranda, naamoy na ni Jax ang mabangong halimuyak ng bagong lutong pagkain. Tamang-tamang dating mo, sabi ni Amethyst habang nakangiti. Nagluto si Nanay Jesusa ng paborito mong merienda. Gusto ka raw niyang sorpresahin. Napangiti si Jax at bahagyang natawa. Mukhang akong nabigla sa sorpresa nila. Nabanggit ko kasi sa kanila na ngayon ang dating mo. Kanina ka pa ngang umaga nila hinihintay. Ikaw kasi, nangako ka ng bakasyon pero kami lang ang nandito. May halong pagtatampo sa tinig ni Amethyst kay Jax. Sorry na po. Hingi ng paumanhin ni Jax sa asawa. Pero aalis din ako, wife. May importante pa akong inaayos na hindi pa natatapos. Last na to. Sa susunod, hindi na ako aalis pa. Nabanggit ko kasi sa kanila na ngayon ka darating. Kanina ka pa nga nila hinihintay simula umaga. May halong pagtatampo sa tinig ni Amethyst. Ikaw kasi, nangako ka ng bakasyon pero kami lang ang nandito. Sorry na po. Mahina at mapagkumbabang sabi ni Jax. Pero aalis din ako, wife. May isa pa akong kailangan ayusin. Importante to at hindi pa tapos. Pangako, last na to. Sa susunod, hindi na ako aalis pa. Pangako yan, ha? Sabi ni Amethyst. Hindi tumingin sa kanya at tila pinipigil ang sariling mapikon. Pangako. Seryosong sagot ni Jax habang marahang hinahawakan ng kamay nito. Alam ko, nasaktan kita sa mga pagkukulang ko kaya ngayon gusto kong bumawi. Tahimik lang si Amethyst sa una. Hindi niya binawi ang kamay niya pero hindi rin agad nagsalita. Ayokong sanayin ng anak natin sa laging may paalam. Gusto kong lumaki siyang kumpleto tayong nandyan ka at di ka umaalis. Naparanok sa Jax. Ako rin. Kaya nga ngayon pa lang, aayusin ko ng lahat para sa atin. Para sa kanya. Napatingin na rin si Amethyst at sa wakas, ngumiti na rin pero sapat para ipakitang lumambot na ang tampo sa puso niya. Sige, tugon niya. Pero wag mo akong bibiguin, Jax. Hindi ko na kaya. Sagot ni Jax. Ayokong biguin ka sa mga pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Amethyst. Nangilid ang luha ni Amethyst sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita. Parang kailan lang ang hirap niyang marinig ang salitang mahal kita. Pero ngayon, halos parang kailan lang ang hirap marinig mula sa kanya ang salitang mahal kita. Parang musika na lang ito ngayon sa pandinig ni Amethyst. Musika na kay tagal niyang hinintay at sa wakas, maririnig niya ng buo at walang pag-aalinlangan. Marahang hinaplos ni Jax ang pisngi niya, pinunasan ng luhang pumatak. Salamat sa paghihintay, sa pag-intindi, at sa pagmamahal na hindi may sinuko kahit ang dami kong pagkukulang at naging pagkakamali. Dahil ikaw ang pinili ko, Jax, sagot ni Amethyst. At araw-araw pinipili pa rin kita. Sandaling natahimik ang paligid habang nagtitigan sila. Tila ba huminto ang oras para sa kanila, tsaka biglang, aba, kung di pa kami lalabas dito baka magyakapan na kayo habang nakatayo. Natawa sa Jax nang marinig ang pamilyar na tinig ni Mama Wendy mula sa veranda. Kasunod nito si Nanay Jesusa na may hawak pang tuwala sa balikat. O siya, halika na anak. Gusto ko na naming yakapin ng sabay-sabay. Tawag ni Nanay Jesusa habang nakangiting abot-abot ang saya sa mukha. Napatingin si Jax kay Amethyst at gumiti. Ready ka na bang makinig sa sermon ni Mama Wendy at sa drama ni Nanay? Tumango si Jax sabay tawa ng malakas. Kahit anong sermon pa yan, basta may masarap na merienda pa rin. Sa labas ng villa, nakapalibot silang apat sa paligid ng bonfire. Hawak na Jax ang gitara. Tumutugtog habang mahina siyang kumakanta. Tahimik lang sina Wendy at Jesusa habang nakikinig. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Amethyst na kumakain ng marshmallow. Napatingin si Amethyst kay Jax. Di niya mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan ito. Ang simpleng tugtog, ang boses nitong may lamyos at ang parabang sinasadyang pag-iwas ng tingin nito sa kanya. Lahat ng yon, bumabalot sa kanya sa init ng hindi galing sa apoy. Pagkatapos ng huling nota ng kanta, nagpalakpakan sila. Tumigil si Jax sa pagtugtog at sandaling tumingin sa asawa. May gusto ko bang kantahin? Tanong niya kay Amethyst. Medyo mahina, parang sila lang ang nagkakaintindihan. Nagkibit balikat si Amethyst. Wala, pero gusto kong makinig pa ng kanta mo. Ngumiti si Jax. Okay,
Pero next song, para sa ito. Nagbiro si Wendy sa anak. Amethyst, special mention. Nagkatawanan silang lahat pero si Amethyst hindi sumagot. Nakatingin lang siya kay Jax habang ang binatay muling tumipa sa gitara. At sa bawat nota ng linya'y binibigkas na Jax, ramdam niyang may pinaparating ito. Hindi man sinasabi ng harapan pero dumidiretso sa puso niya. Dahil sa kanta mo, inaantok na tuloy ang mga senior, sabat ni Wendy. Nagtawanan ng lahat sa biro ng ginang. O siya, kami matutulog na ni Wendy. Segunda naman ni Jesusa habang tumayo at inayos ang balabal sa balikat. Napalingon ang mag-asawa sa dalawang ginang. Maaga pa po matutulog na kayo? Tanong ni Jax. Alam niyo naman kaming mga tumatanda, mahirap nang nagpupuyat. Natatawang sagot ni Wendy. Tsaka baka managinip pa kami ng masama kapag na-late kaming matulog. Biro pa ni Jesusa. Hindi na kasi sanay ang katawan, pero salamat sa kantang inalay mo. Ang ganda pala ng boses mo, Jax. Dagdag pa ni Wendy. Nakakagaan ng loob. Ngumiti sa Jax at tumango. Salamat po. Para po yan sa inyong lahat. Lumapit si Amethyst para yakapin sina Wendy at Jesusa. Good night po. Salamat po sa pagsama. Good night din, Amethyst. Bantayan mo yung asawa mo. Baka mamaya may isa pang kanta yan, pati ikaw antukin. Natatawang biro ni Wendy habang papasok sa villa at muli silang nagkatawanan. Nasa loob ng kwarto sina Amethyst at Jax. Aalis na naman ako bukas, wife. Matatapos ko ng lahat ng mga dapat tapusin. Babalik ako kaagad. Pangako yan? Nangilid ang luha ni Amethyst sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinipigilan ang damdamin na bumabakat sa kanyang mukha. Ang bilis naman, mahinang tugon niya habang nakatalikod kay Jax. Lumapit si Jax sa likuran niya at marahang niyakap ang kanyang bewang. Alam ko mahirap, pero kailangan lang talagang tapusin ang mga iniwan ko sa Maynila. Isa lang to sa mga huling biyahe ko, promise. Napahawak si Amethyst sa mga braso ng asawa niya. Hindi ko lang alam kung kaya ko pang paulit-ulit na pag-alis mo. Parang bawat paalam mo, kinakaladkad yung puso ko. Huminga na malalim sa Jax at inilapat ang noo sa balikat niya. Mahal na mahal kita. At dahil mahal kita, gusto kong maayos ang lahat para sa future natin. Para sa magiging anak natin balang araw. Tahimik si Amethyst. Maya-maya humarap siya kay Jax. Hawak pa rin ang kanyang mga mukha. Pangako mo, hindi na magtatagal. Tumango si Jax, tapat ang tingin. Pangako ko, pagbalik ko, hindi na ako aalis pa. Yumakap si Amethyst ng mahigpit sa asawa. Wala nang salitang kailangan sabihin. Sa pagitan ng katahimikan, naroon ang pag-asa. Yumakap si Amethyst ng mahigpit sa asawa. Tahimik lamang siya pero ramdam ni Jax ang bigat sa dibdib niya. Hinaplos ni Jax ang pisngi niya at pinunasan ng luha. Ayokong natutulog kang malungkot, lalo na nga't may baby na tayo. Napatingin si Amethyst sa kanya, pilit ngumiti. Sana bukas, pagising ko, nandito ka pa rin. Ngayong gabi, akin ka muna. Wala munang bukas, walang aalis. Bulong ni Jax at marahang hinalikan ng labi niya. Hindi agad gumalaw si Amethyst pero nang naramdaman niya ang lambing ng halik ng asawa, napapikit siya at gumante. Naging mas maalab ang halik. Mabagal pero puno ng init. Hinawakan ni Jax ang batok niya. Dinala siya papalapit habang patuloy sa paghaplos sa kanyang likod. Teka lang, bulong ni Amethyst habang humihingal ng kaunti. Okay lang ba to? Ang laki na ng tiyan ko. Hindi kita sasaktan at pwede pa natin gawin to. Nagawa nga natin ang nakaraan, di ba? Bulong ni Jax sa tenga niya. Kilala ko ang katawan mo. Kaya kong maging maingat. Muli, naghinang ang kanilang mga labi. Mas malalim ngayon. Hinubad ni Jax ang suot niyang damit, marahang pinisil ang tagiliran ng asawa. Dahan-dahan, tinanggal din niya ang suot ni Amethyst habang nakatitig sa kanya. Hindi mabigat ang galaw ni Jax, marahan, puno ng pagnanasa, pero laging may tanong sa mata kung ayos lang ang bawat ginagawa niya. Tumango si Amethyst ng tahimik pero puno ng pahintulot. Hinaplos ni Jax ang malaking tiyan ni Amethyst habang nakaupo sa tabi niya. Ang ganda mo pa rin, mas lalo ngayon. Napangiti si Amethyst. Mahal kita, mahal na mahal kita. Bulong ni Jax habang marahang hinahalikan ng balikat niya.
Umupo si Jack sa likod ni Amethyst habang nakatalikod siya. Maingat niyang hinila papalapit ang asawa, sinandalang katawan nito sa dibdib niya. Okay ka lang ba, wife? Bulong ni Jack sa may tenga niya. Tumango si Amethyst, nakakapit sa braso niya. Oo, okay lang ako. Habang pinagsasaluhan nila ang mainit na sandali, mariin silang nagkayakap. Hinalikan ni Jack ang leeg at balikat ni Amethyst, paulit-ulit na ibinubulong kung gaano niya ito kamahal. Habang si Amethyst nakakapit lang, mariin, na para bang ayaw niya nang matapos ang gabing yon. Hoy, bilisan mo, seryo. Ang kupad-kupad mong kumilos, may mga sako ka pang bubuhatin dito. Sayang binabayad ko sa'yo kung di mo rin matatapos ang lahat. Bulyaw ng foreman kay Seryo. Walang magawa sa Seryo kundi gawin ang ipinag-uutos sa kanya. Wala nang tumatanggap sa kanya sa trabahong natapos niya noon. Meron na siyang masamang record na mahirap burahin. Kaya, nagtitiis siya ngayon sa construction kahit mahirap ang trabaho, sobrang pagod at maliit pa ang kita. Kinuha niya ang isang sako ng buhangin at pinasan sa kanyang balikat. Hirap na hirap siya habang binabaybay ang daan papunta sa hagdanan. Dadalhin niya ito sa ikatlong palapag. Ngunit biglang dumating ang mga pulis. Nagkagulo sa paligid. Tumigil sa trabaho ang ilang manggagawa at napatingin sa pagbaba ng mga armadong lalaki mula sa kanilang sasakyan. Matigas ang mukha ng mga pulis. Tila ba may hinahanap? Ikaw ba si Seryo Petron? Tanong ng isa, diretso sa kanya. Napahinto si Seryo sa pagkakbang. Bumigat lalo ang sako sa balikat niya. Hindi lang dahil sa bigat nito, kundi dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako sa lupa. Ako po, mahinang sagot niya. Tinatago ang nanginginig na tinig. Sumama ka na sa amin. May papakita lang kami sa'yo, sabi ng pulis, pero ang tono nito'y hindi nag-aanyaya, kundi nag-uutos. Anong kasalanan ko po? Tanong niya, habol ang hininga. Malalaman mo rin sa presinto, malamig na tugon. Tumingin siya sa foreman na noon ay unti-unting umaatras, parang ayaw madamay. Wala ni isa sa mga kasamahan niyang lumapit o nagtangkang manghimasok. Pagdating sa presinto, agad siyang pinaloob sa loob ng interrogation room. Walang sinayang na oras ang investigador. Alam mo ba kung bakit ka namin dinala dito, Seryo? Tanong ng pulis na nasa harap niya habang pinapakita ang ilang dokumento. Umiling si Seryo. Kahit nasa loob-loob niya, may kutob na siya. May reklamo laban sa'yo, blackmailing, paninirang puri, at pagkakautang na hindi mo binayaran. May affidavit ang dating kaibigan mong si Marco Gomez. Ayon sa kanya, tinakot mo raw siya na ilalabas mong isang sensitibong video kung hindi kanya babayaran. Napanunok si Seryo. Hindi totoo yan. Hindi ko po kilala si Marco Gomez. Mariin niyang tanggi kahit nanlalamig na ang buong katawan niya. Ako ang pinagsamantalahan ng sitwasyon noon. Ako ang nilaglag pero ako pa ngayon ang lumalabas na masama. May mga patunay silang ibinigay at isa pa. Mahigit kalahating milyon na raw ang utang mo sa kanila. Hindi mo man lang sila sinubukan bayaran. Napayo ko si Seryo. Alam niyang matagal niya nang gustong kalimutan ang bahaging yun ng buhay niya, ang gulo, ang pagkakabagsak niya, at ang mga taong tinalikuran niya. Kung may gusto kang sabihin, ngayon ang tamang oras, sabi ng pulis. Kung hindi, ipapasa na namin to sa piskalya. Sinisigil na siya sa lahat ng kanyang mga atraso, sa batas, sa mga taong nasaktan niya, at higit sa lahat sa sarili niyang konsensya. Hindi lang kaso ng paninirang puri at pagkakautang ang bumabagabag sa kanya. Kasama rin sa bigat na pasan niya ang ginawa niya kay Amethyst at Jax. Pero ang pagsisisi ay parang mabigat na kadena sa leeg at huli na ang lahat. Wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang kapalit ng lahat ng maling desisyon niya. Nakayoko ang ulo ni Seryo habang nilalakad siya papunta sa loob ng selda. Pagkalabas si Seryo sa opisina ng hepe, lumabas naman mula sa pinagkukublian sina Jax at Tristan. Naikulong na po si Seryo, sabi ng hepe sa kanila. Salamat po, hepe. Sana dahil sa bigat ng kaso niya, hindi siya na makalabas pa sa kulungan to. Ana Jax, mabigat ang tinig. Tumango ang hepe, seryosong mukha. Kung pagbabasihan ang ebidensya at mga testimonya, mahaba-haba ang ilalagay niya sa loob. Pero huwag kayong mag-alala. Sa dami ng kaso niya, tiyak mabubulok si Mr. Seryo sa kulungan. Napatingin sa Tristan kay Jax at marahang tumango.
At kahit papano, nakahinga na rin tayo ng kaunti. Hindi man to ang katapusan pero simula na ito ng kaunting kapayapaan para sa inyo ni Amethyst. Hindi na siya mag-aalala na baka bigla na lang sumulpot sa seryo. Dagdag pa niya. Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ng may pakiusap ni Jax. Sige po, samahan ko kayo dun sa labas. Tugon ng hepe. Lumabas ng opisina sina Tristan at Jax kasunod ng hepe patungo sa selda. Seryo Petron, may bisita ka. Tawag na isang pulis. Napatunghay si Seryo mula sa pagkakaupo sa sulok ng selda, saka dahan-dahang lumapit sa rehas. Pagkakita kay Jax, saglit siyang natigilan. Kumunot ang noo niya, saka napangisi na may halong pang-uuyam. Ikaw pala, kamusta Jax? Hindi ko inaasahang dadalaw ka sa akin. Mataman siyang tinitigan ni Jax. Walang bakas ng awa o takot sa mga mata niya. Hindi ako pumunta dito para makipagkamustahan. Gusto ko lang na personal mong marinig na sana mapagbayaran mo ng lahat, Seryo. Napatawa si Seryo, ngunit wala sa tono ang saya. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kala mo lang inaagaw ko sa'yo si Amethyst, pero hindi ko yun gagawin. Saglit na tumahimik si Jax, saka lumapit sa mismong harap ng rehas, ni hindi umiwas sa titig ni Seryo. Ginugulo mong isip ng asawa ko. Nakipagsabuatan ka kina Tito Ramil at Tita Carlota, sabi ni Jax. Parang namutla naman ang mukha ni Seryo. Ano, ikakaila mo pa? Ngayon pagdudusahan mo na yan dito sa loob. Tumikim si Tristan mula sa likuran, tila nagpapaalala kay Jax na sapat ang mga sinabi kay Seryo. Makikita mo, Seryo, ang mundong ginulo mo unti-unti nang binabalik sa kaayusan. Wala ka ng lugar doon. Sinabi pa ni Jax saka tumalikod. Tahimik lang si Seryo habang pinagmamasdan ang papalayong sa Jax.